Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagsasakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang nakaraan ay isang aninong laging nagbabalik. Gaano man kalayo ang iyong takbuhin, sabi nila, ang pinakamabigat na kasinungalingan ay iyong binitiwan mo hindi para sa sarili mo, kundi para sa kapakanan ng taong pinakamamahal mo. Ngunit paano kung ang kasinungalingang iyon ang siya ring magiging susi para muling mag-cruise ang inyong mga landas sa paraang hindi mo inaasahan? Ang bawat pagitan ng pagtibok ng puso ni Sinagtala ay isang siglong paghihintay. Sa loob ng malawak at malamig na opisina, kung saan ang lahat ay gawa sa salamin at bakal, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang balat. Dito, hindi siya si Sinagtala Reyes, ang elite agent ng isang sikretong ahensya. Dito, siya si Alisa Reyes, isang simpleng aplikante, isang babaeng may 8 taong blanko sa kanyang resume at isang pusong pinipilit niyang huwag maging isang bukas na aklat. Sa kanyang harapan, sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, ay nakaupo si Di Malupig Malo Ilustre. Ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking 8 taon na niyang tinalikuran. Hindi nagbago ang mga mata nito. Ganoon pa rin kalalim, ganoon pa rin kasinsero. Ngunit ngayon, may bakas na ng lamig at pait. Isang klase ng pait na alam ni Tala na siya ang nag-iwan. 8 years is a long time to be nowhere, Miss Reyes. Basag ni Malo sa katahimikan. Ang boses niya ay kasing talas ng patalim. Bawat salita ay tila isang pagsubok. Ang sabi sa records mo, you took a personal leave. Anong klaseng personal leave ang aabutin ng halos isang dekada? Huminga ng malalim si Tala, pinapakalma ang sarili. Ito ang pinakamahirap na parte ng misyon, ang magsinungaling sa harap ng taong alam lahat ng katotohanan mo noon. May mga bagay po sa buhay na kailangan nating unahin, sir. Pamilya. Ang salitang pamilya ay lumabas sa bibig niya na may kasamang kirot. Tinitigan siya ni Malo. Ang mga mata ay nanunuri. Tila hinahanap ang kahit anong bahid ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Sa ilalim ng titig na yon, biglang bumalik ang lahat kay Tala. Ang malakas na buhos ng ulan. Ang mga palad ni Malo na mahigpit na nakahawak sa braso niya. Huwag, Tala. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. At ang mga salitang lumabas sa bibig niya, mga salitang pinagsisihan niya araw-araw sa loob ng 8 taon. Pagod na ako, Malo. Hindi na kita mahal. Miss Reyes? Napabalik si Tala sa kasalukuyan. Papasensya na po, sir. Tumayo si Malo at lumapit sa malaking bintanang salamin. Tanaw ang buong lungsod ng Maharlika. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi ako tatalikuran sa gitna ng laban. Sa tingin mo ba ikaw ang taong iyon? Diretso ang tanong. Ngunit alam ni Tala na hindi lang trabaho ang tinutukoy nito. Ito ay tungkol sa kanila. I can be whatever you need me to be, sir. Sagot niya. Ang boses ay matatag kahit ang loob ay nagkakagulo. Humarap muli si Malo sa kanya. Isang ngangisi ang gumuhit sa labi nito. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. You're hired, mag-umpisa ka bukas. Isang simpleng salamat po, sir, lamang ang naisagot ni Tala. Ngunit habang tumatayo siya, hindi kagalakan ng isang bagong empleyado ang nararamdaman niya. Ang isip niya ay isip ng isang ahente. Mabilis niyang sinuri ang paligid. 2 exit points, 3 blind spots sa CCTV. Ang bintanang salamin ay bulletproof, pero ang mga bisagra ay luma na. Sa isang emergency, kaya niyang basagin yon sa loob ng 10 segundo. Ang paglalakbay niya palabas ng Ilustre Holdings ay tila isang pagtakas mula sa isang kulungan. Ngunit ang totoong kalayaan niya ay naghihintay sa isang maliit at simpleng apartment sa Baryo Amihan. Pagbukas niya ng pinto, isang maliit na figura ang mabilis na sumalubong sa kanya ng yakap. Mama!
Agad na gumaan ang pakiramdam ni Tala. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Hello anak ko, kumusta ang araw mo kay Yaya Payapa?" "Okay lang po. Mama, tingnan mo ang bago kong drawing." Masayang sabi ni Hinahon at kinaladkad siya papunta sa maliit nilang lamesa. Nasa ibabaw nito ang isang papel. Nakaguhit doon ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap ng isang mataas na gusali. Ang lalaki ay may malakas na pangangatawan, ngunit ang mga mata nito ay puno ng lungkot. "Sino ito, anak?" tanong ni Tala, kahit na kinakabahan siya sa isasagot nito. "Siya po yung laging lumalabas sa TV, Mama. Yung may-ari ng malaking building. Sabi ni Yaya, siya raw ang pinakamayamang tao sa buong syudad." Paliwanag ni Hinahon. Itinuro ng bata ang mukha ng lalaki sa drawing. "Mama, bakit po malungkot ang mga mata niya?" Napalunok si Tala. Ang kanyang 8 taong gulang na anak na hindi kailanman nakita ang ama ay naguhit ito ng may perpektong detalye mula sa tindig hanggang sa kalungkutan sa mga mata na tanging si Tala lang ang nakakakilala. Hinalikan niya ang noo ng anak. "Baka may hinahanap lang siya na matagal nang nawawala, anak." Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Hinahon, umupo si Tala sa dilim. Ang katahimikan ay binasag ng pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang encrypted na mensahe. "Giaidwan mo tankong. Muktiw dang bitew joy. Deng de lo seho." Isinara niya ang telepono. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nagsisimula pa lang ang lahat. Samantala, sa tuktok ng Illustre Holdings, sa loob ng opisinang kanina lang, ay nilisan ni Tala. Nag-iisa si Malo sa dilim, nakatitig sa kawalan. Biglang tumunog ang kanyang private landline, isang linyang iilan lang ang nakakaalam. Sinagot niya ito. Walang nagsalita sa kabilang linya, tanging isang mahinang paghinga. At pagkatapos, isang halos pabulong na boses ang narinig niya. Sapat lang para magpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Nasa loob na siya. Sa isang laro ng pag-ibig at paglilihim, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang taong nasa iyong harapan, kundi ang mga multo ng kahapon na bumubulong sa iyong isipan. Para kay Di Malupig Ilustre, ang bawat galaw ng kanyang bagong sekretarya ay isang palaisipan. Isang pamilyar na anino sa isang estrangherong mukha. May mga pangalang kapag binigkas mo, parang lason na kumakalat sa iyong sistema. Para kay Di Malupig Malo Ilustre, ang pangalang iyon ay sinagtala at ang babaeng kaharap niya ngayon na nagpakilalang si Alisa Reyes ay may mga matang nagpapaalala sa kanya ng lason na iyon. Hindi siya natulog ng maayos. Ang huling tawag kagabi, nasa loob na siya, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang babala. Isang kumpirmasyon ng hinala na pilit niyang isinasantabi. Kaya naman, sa unang araw ng trabaho ni Alisa, inihanda ni Malo ang kanyang pagsubok. Inilapag niya sa lamesa nito ang isang makapal na folder. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng isang bigong merger, isang kaso na sumakit sa ulo ng kanyang buong legal at finance team sa loob ng 6 na buwan. "I-review mo yan," utos niya. Ang boses ay walang emosyon. "Gusto kong malaman ang buod at ang opinyon mo kung saan tayo nagkamali. I need it in 2 hours. Imposible ang utos niya. Alam niya iyon. Kahit ang pinakamagaling niyang executive ay mangangailangan ng isang buong araw para dyan. Ngunit hindi man lang kumurap si Alisa. Kinuha nito ang folder, tumango at sinabing, "Masusunod po, sir." Umalis ito at tahimik na naupo sa lamesa sa labas ng kanyang opisina. Pinanood niya ito mula sa kanyang peripheral vision. Ang bawat galaw nito ay mabilis, tiyak at organisado. Para itong isang makinang idinisenyo para sa kahusayan. Walang nasasayang na sandali. 1 oras at 45 minuto ang lumipas. Pumasok si Alisa sa kanyang opisina at inilapag ang isang manipis na report sa kanyang lamesa. "Nandyan na po ang buod, sir. At kung ang opinyon ko po ang tatanungin ninyo," sabi nito,
Itinuturo ang isang partikular na talata sa report. Ang pagkakamali po ay wala sa negosasyon. Nasa Clause 11B ng kontrata. May isang loophole doon na nagbigay daan sa kabilang kumpanya na legal na umatras nang hindi nagbabayad ng termination fee. Natigilan si Malo. Ang loophole na yon, 6 na buwan nila yung hinanap. Ang buong team niya, hindi iyon nakita. Pero ang babaeng ito, sa loob lamang ng wala pang 2 oras, natukoy niya. Paano mo nalaman? Tanong niya. Hindi maitago ang pagtataka. Mabusisi lang po akong magbasa ng detalye, sir. Sagot nito. Ang mukha ay kalmado pa rin. Ngunit para kay Malo, hindi iyon kasagutan. Iyon ay isang pag-iwas. Ang hinala niya ay lalo pang lumaki nang dumating si Silakbo Montesillo, ang kanyang vice president, na may dalang 2 tasa ng kape. Si Silakbo, na hindi kailanman itinago ang pagkagusto sa kanya. Malo, I brought you coffee. At para sa iyo rin, Elisa. Welcome to the team, sabi ni Silakbo. Ang ngangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Sa pag-abot ni Silakbo ng kape, sinasadya nitong naibuhos ang mainit na likido sa mga dokumentong inaayos ni Elisa. Oh my God! I'm so sorry. Ang clumsy ko talaga, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Inaasahan ni Malo na magpapanik si Elisa. Magagalit, maiiyak. Ngunit wala sa mga yon ang nangyari. Kalmado nitong kinuha ang tissue, mabilis na pinunasan ng lamesa at sinabing, "Okay lang po, Ma'am Silakbo. Aksidente lang po. May kopya naman po ako sa computer." Ang boses nito ay professional, ngunit may lamig na nagpatayo ng balahibo ni Malo. Habang naglilinis si Elisa, napansin ni Malo ang isang bagay, isang maliit na kilos. Dinala ni Elisa ang kanyang kanang kamay sa kanyang sentido at marahan itong hinilot. Isang pamilyar na kilos, isang kilos na laging ginagawa ni Sinagdala kapag siya ay naiipit o malalim ang iniisip, para siyang sinaksak sa dibdib. Hindi. Nagkakamali ka lang, Malo. Namamalikmata ka lang. Kinagabihan, hindi pa rin siya mapakali. Mula sa kanyang opisina, binuksan niya ang access sa mga security camera. Pinanood niya si Elisa na nag-aayos ng mga gamit nito malapit nang umuwi. Ang mukha nito ay seryoso, halos walang mababasa. Ngunit biglang may kinuha ito sa kanyang bag, ang kanyang cellphone. At sa pagtingin nito sa screen, ang maskara ng pagiging professional ay biglang naglaho. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, malambing, at puno ng pagmamahal. Isang ngiti na 8 taon nang hindi nakikita ni Malo. Para kanino ang ngiting iyon? Sino ang nasa likod ng screen? Isang asawa? Isang kasintahan? Ang isiping iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Malo. Hindi na niya natiis. Dinampot niya ang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang security team. "Ricardo?" sabi niya. Ang boses ay mababa at mariin. "Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao. Ang bago kong sekretarya. Si Elisa Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat detalye ng buhay niya sa nakalipas na 8 taon. "Masusunod po, sir," sagot ni Ricardo sa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang oras, habang si Malo ay nakatitig pa rin sa monitor kung saan blanko na ang upuan ni Elisa, tumawag pabalik si Ricardo. "Sir," sabi nito, at may kakaibang pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Anong nalaman mo?" tanong ni Malo, handa sa kahit anong maririnig. "Sir, tungkol sa background ni Miss Reyes." Huminto si Ricardo, tila naghahanap ng tamang salita. "Wala kaming makitang kahit anong kaduda-duda. Malinis po. Sa katunayan, sir, sobrang linis. Parang perpektong ginawa, parang hindi totoo. Sa mundo ng mga anino, ang pinakamaliit na detalye ay maaaring maging babala ng isang malaking panganib. Isang numerong wala sa lugar. Isang saglit na katahimikan, isang kislap sa dilim. At para sa isang sanay na makiramdam sa panganib, ang pagwawalang bahala ng iba
ay hudyat para kumilos ng mag-isa. Ang trabaho ng isang sekretarya ay nakabase sa mga pattern. Ang oras ng meeting, ang daloy ng mga dokumento, ang paulit-ulit na pagtunog ng telepono. Ngunit para kay Sinagtalat-Tala Reyes, may ibang pattern siyang binabantayan. Ang pattern ng panganib. Habang inaayos niya ang komplikadong schedule ni Di Malupig para sa susunod na linggo, ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatingin sa kalendaryo. Sa isang maliit na bintana sa kanyang computer screen, maingat niyang minomonitor ang live feed mula sa mga security camera ng gusali. Ito ay parte ng kanyang routine, isang pag-iingat na hindi alam ng lahat. At doon niya nakita yon. Isang maliit, halos hindi mapapansing depekto. Ang camera na nakatutok sa VIP parking slot ni Malo, ang camera 7B, ay nagkakaroon ng signal interference. Nagiging static ito sa loob ng eksaktong 30 segundo tuwing 7:15 ng gabi. Hindi ito random. Kagabi, ganoon din. At noong isang gabi, isang pattern, isang bintana, isang bulag na puwang na perpekto para sa isang pag-atake, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong technical glitch. Ito ay sinadya. May naghahanda. Dala ang isang printed na report bilang dahilan. Pumasok siya sa opisina ni Malo. Nakatayo ito malapit sa bintana. Seryoso ang mukha habang may kausap sa telepono. Nang ibaba nito ang tawag, humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay kasing lamig pa rin ng dati. "Sir, may kailangan po ba kayo?" Tanong ni Malo. Ang boses ay nagpapahiwatig na naiistorbo siya. "Sir, pasensya na po sa abala." Simula ni Tala. Pinipili ang bawat salita. "Gusto ko lang po sanang i-report bilang isang concern sa kaligtasan ng lahat. Napansin ko po na may problema ang isa sa mga CCTV camera sa parking lot. Baka po kailangan nating ipacheck sa security." Tiningnan siya ni Malo mula ulo hanggang paa. Isang bahagyang inis ang makikita sa kanyang mukha. "At paano mo naman nalaman yan, Miss Reyes? Kasama na ba ngayon sa trabaho mo ang pagiging security analyst?" "Hindi po, sir. Nagkataon lang pong nakita ko sa monitor habang hinihintay ko kayong matapos sa tawag." Pagsisinungaling niya. Umiling si Malo at bumalik sa kanyang lamesa. "I have a multi-million peso security team for that. Ang trabaho mo ay ayusin ang schedule ko, hindi ang mga camera. Now if you'll excuse me, I have work to do." Isang malinaw na pagtataboy. Napatango na lang si Tala, ngunit sa loob niya ay kumukulo ang pag-aalala at frustrasyon. Ang kayabangan ni Malo ang magiging dahilan ng kapahamakan nito. Lumabas siya ng opisina. Ang puso ay bumibilis ang tibok. Hindi niya maaring iasa sa security team ni Malo ang lahat, lalo na kung posibleng may traidor sa loob. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang hakbang. Nang mag-aalas 5 ng hapon, habang abala na ang lahat sa pag-uwi, tahimik na bumaba si Tala sa parking lot. Sa loob ng kanyang palad ay isang maliit na bagay na kasing laki lang ng butones. Isang state-of-the-art na magnetic micro-tracker. Sa ilalim ng pagkukunwaring may hinahanap siyang nahulog na hikaw, mabilis niyang idinikit ito sa ilalim ng mamahaling kotse ni Malo, sa isang lugar na hindi madaling makita. Pagbalik niya sa kanyang lamesa, nagkunwari siyang nag-o-overtime. Ngunit ang totoo, ang kanyang atensyon ay nasa cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Doon, isang maliit na pulang tuldok ang kumikinang sa isang digital na mapa. Nagpapakita ng eksaktong lokasyon ng sasakyan ni Malo. 7:10 p.m. Tumayo si Malo mula sa kanyang opisina, dala ang kanyang briefcase. 7:14 p.m. Sumakay ito sa private elevator pababa sa parking lot. 7:15 p.m. Tulad ng inaasahan, ang feed mula sa camera 7B ay naging static. Ang pulang tuldok sa mapa ni Tala ay huminto sa tabi ng kotse ni Malo. Pero may isa pang tuldok na biglang lumitaw. Isang malaking sasakyan, walang plaka, na mabilis na papalapit mula sa madilim na sulok ng parking lot. "Hindi!" Bulong ni Tala sa sarili. Hindi niya na hinintay pa ang elevator.
Mabilis niyang tinakbo ang hagdanan pang emergency. Ang bawat yabag ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa parking lot, ang tanawin ay parang isang eksena mula sa isang bangungot. Si Malo, abala sa pag-check ng cellphone, ay walang kamalay-malay sa isang malaking delivery truck na rumaragasa patungo sa kanya. Ang makina ay umuungol na parang isang halimaw. Walang oras para sumigaw. Walang oras para mag-isip. Ang kanyang training ang kumuha ng kontrol. Malo! Sa isang iglap, tumakbo si Tala ng buong bilis. Bago pa man makapag-react si Malo, ibinangga niya ang kanyang sarili dito. Itinutulak ito palayo sa daan ng truck, kasabay ng nakabibinging tunog ng pag-scrape ng metal sa semento. Sabay silang bumagsak sa sahig. Ang truck ay sumalpok sa konkretong pader. Ilang pulgada lang mula sa kung saan sila nakatayo kanina. Naitumama sa isang haligi, nag-iwan ng malaking UP dito bago humarurot paalis sa kabilang exit. Ang buong pangyayari ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Amoy ng nasusunog na goma at alikabok ang pumuno sa hangin. Naramdaman ni Tala ang mainit at magaspang na semento sa ilalim ng kanyang mga palad at ang matinding kirot sa kanyang braso na ginamit niyang panangga sa kanilang pagbagsak. Nakahiga siya sa ibabaw ni Malo. Ang bigat ng kanyang katawan ay nakadagan dito. Naririnig niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso nito o baka puso niya iyon. Hindi niya matiyak. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa adrenaline. Dahan-dahang iminulat ni Malo ang kanyang mga mata. Ang pagkalito ay mabilis na napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang emosyong hindi mabasa ni Tala. Itinulak siya nito ng bahagya para makabangon sila. Anong nangyari? Tanong ni Malo, habang pinapagpagan ng kanyang mamahaling suit na ngayon ay may alikabok at gasgas. Isang truck, sagot ni Tala. Tumatayo rin habang tinitingnan ng pinsala sa kanyang braso. May malaking galos doon at nagsisimula ng dumugo. Sinubukan kang sagasaan. Ang mga security guard ng gusali ay nagsidatingan na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Nagsimula silang magtanong, ngunit ang atensyon ni Malo ay wala sa kanila. Nakatuon ito kay Tala. Tinitigan niya ito mula sa buhok na bahagyang nagulo hanggang sa duguan nitong braso. Ngunit hindi ang mga sugat nito ang kanyang tinitingnan. Tinititigan niya ang mga mata nito. At sa mga matang yon, hindi takot ng isang ordinaryong sibilyan ang nakita niya. Hindi pag-aalala ng isang sekretaryang nasangkot sa gulo. Ang nakita niya ay ang nakakakilabot na kalmado ng isang taong sanay sa ganitong sitwasyon. Ang matalas at alertong tingin ng isang sundalong katatapos lang makipaglaban. Ang kanyang paghinga, kahit mabilis, ay kontrolado. Ang kanyang postura, kahit nasasaktan, ay handa sa susunod na posibleng pag-atake. Paano mo nalaman? Tanong ni Malo. Ang boses ay seryoso at puno ng hinala. Hindi pinapansin ang ingay sa paligid. Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan ni Tala. Paano mo nalaman na may mangyayari? Nagkataon lang ba na nandito ka? Nagkataon lang ba na eksakto ang tiyempo mo para itulak ako? Bawat tanong niya ay tila isang pako na lalong nagpapahirap sa sitwasyon ni Tala. Nag-overtime ako. Pababa na sana ako. Ngunit hindi na nakikinig si Malo sa kanyang mga palusot. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Tila sinusubukang basahin ang pinakatatago niyang sekreto. Ang distansya sa pagitan nila ay sobrang liit. Sapat lang para maamoy ni Tala ang pamilyar na pabango nito. Isang halo ng mamahaling kolon at ng kapangyarihan. Hinawakan nito ang kanyang baba. Ang mga daliri ay marahan ngunit may diin. Iniharap ang kanyang mukha sa liwanag. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Miss Reyes, sabi nito
Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Pero huwag mo akong gawing tanga. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga mata. At sa isang sandaling iyon, naramdaman ni Tala na tila nakikita ni Malo hindi si Alisa, kundi ang babaeng 8 taon na niyang itinatago. Sino ka? Sino ka ba talaga? Ang katotohanan ay parang isang basag na salamin. Maari mong pulutin ang bawat piraso, ngunit sa bawat pagsubok na buuin ito, mas lalo ka lamang nasusugatan. At sa puso ni Di Malupig, ang bawat piraso ng ebidensya ay isang sugat na lalong nagpapalalim sa lamat ng pagdududa at ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Ang tanong na, sino ka ba talaga? Ay umalinggaw-ngaw sa isipan ni Di Malupig Ilustre na parang isang sirang plaka. Buong umaga, habang nasa sunod-sunod na board meetings, ang imahe ng insidente sa parking lot ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang bilis ng kilos ni Alisa, ang kalkuladong paraan ng pagbagsak nito, ang kawalan ng takot sa mga mata nito. Hindi iyon ang kilos ng isang sekretarya. Iyon ang kilos ng isang taong sinanay para sa panganib. Ang lamat na dulot ng pag-iwan sa kanya ni Sinagtala, 8 taon, na ang nakalipas ay malingaw, ay muling kumirot, mas malalim, mas masakit. Posible kayang ang pagbabalik na ito ay hindi isang pagkakataon, kundi isang plano? Puno ng galit at pagkalito, pumasok siya sa kanyang opisina, ang isip ay gulong-gulo. Doon, naabutan niya si Silakbo Montesillo na nag-aayos ng ilang dokumento sa kanyang lamesa. Malo, are you okay? Narinig ko ang nangyari kagabi. Grabe, I was so worried. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na para kay Malo ay tunog plastic. I'm fine, Silakbo. Sagot niya ng matipid. Umupo sa kanyang silya at hinilot ang kanyang sentido. Mabuti na lang at nandoon si Alisa, no? What a coincidence. Patuloy ni Silakbo. May kakaibang diin sa salitang coincidence. Tumingin ito sa screen ng kanyang tablet. Speaking of her, may gusto lang sana akong linawin, Malo. Kanina kasi, napansin ko sa system logs na may nag-access sa confidential files ng Project Phoenix at ang user access galing sa computer ni Alisa. Tumaas ang tingin ni Malo. Ang mga mata ay naniningkit. What are you talking about? Look, sabi ni Silakbo. Ipinapakita ang tablet. Nakasulat doon ang log file. Malinaw na pangalan ni Alisa Reyes ang naka-assign sa workstation na nagbukas ng mga pinakasensitibong data ng kumpanya. Baka naman nagkamali lang siya ng click? O baka may inuutos ka sa kanya na hindi ko alam? Ang tanong ni Silakbo ay inosente, ngunit ang lason ay tumalab na. Ang hinala ni Malo ay nagkaroon ng pisikal na anyo, isang digital na ebidensya. Leave it with me, sabi niya. Ang boses ay mababa at malamig. Call Alisa. Tell her I want to see her now. Pagpasok ni Alisa sa opisina, ang kalmadong ekspresyon nito ay tila isang insulto sa nag-aalab na galit sa dibdib ni Malo. Itinutok niya ang tablet sa direksyon nito. Explain this. Tiningnan ni Tala ang screen at sa isang saglit nakita ni Malo ang bahagyang pagbabago sa postura nito. Isang halos hindi mapansing paninigas ng kanyang mga balikat. Ngunit ang mukha nito ay nanatiling kalmado. Sir, I was organizing your files. Baka po aksidente kong naklik ang folder na yon. Sagot nito, isang paliwanag na perpektong naitimpla para maging kapani-paniwala. Ngunit para kay Malo, sapat na ang kanyang narinig. Aksidente? Ang Project Phoenix files ay naka-encrypt at may multiple security layers. Hindi mo yon maaaksidenteng mabubuksan, Miss Reyes. So, I'll ask you again, anong kailangan mo sa mga files na yon? Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi makasagot si Alisa. At sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan nito ay isang pag-amin sa mata ni Malo. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi lang isang estranghero. Isa itong espiya, isang traidor. Get out!
Bulong niya. Ang galit ay naging isang malamig na pagkasuklam. Get out of my office. Hindi na niya hinintay na makalabas si Alisa. Tumayo siya at kinuha ang kanyang susi. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Isang maliit at tahimik na art gallery sa gilid ng syudad. Dati, dito sila laging pumupunta ni Sinagtala. Dito sila nangarap. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga obra, isang sulok ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang exhibit ng mga batang artist. Karamihan ay mga makukulay na drawing. Simple at puno ng imahinasyon. Ngunit isang gawa ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na painting ng isang puno sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Ang paggamit ng madilim na asul at matingkad na dilaw, ang paraan ng pagguhit sa mga sanga na tila mga kamay na sumasayaw. Pamilyar, sobrang pamilyar. Para niyang nakikita ang sarili niyang mga gawa noong bata pa siya. Tiningnan niya ang maliit na card sa tabi ng painting. Puno ng mga pangarap. Artist Hinahon R. Edad 8 Hinahon, isang kakaibang pangalan. Ngunit ang apelyidong nagsisimula sa R ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. At bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya na parang isang alon, malinaw at masakit. Nasa gallery din sila noon, 8 taon na ang nakalipas. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakatingin sa isang painting. Alam mo, Malo, bulong ni Sinagtala sa kanya. Isinasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Kung magkakaanak tayo balang araw, gusto ko maging artist siya. Isang taong kayang magpinta ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Someone calm and serene. Isang hinahon. Ang alaala ay tila isang sampal. Napahawak si Malo sa pader para suportahan ang sarili. Ang lahat ay nagkakagulo sa isip niya. Ang espiya sa opisina, ang babaeng may pamilyar na kilos, ang batang pintor na may pamilyar na estilo, at isang pangalang galing sa kanilang nakaraan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang isip ay mas magulo pa kaysa kanina. Ang galit ay naroon pa. Ngunit ngayon ay may kasama na itong isang butil ng isang bagay na mas mapanganib. Pag-asa. Pag-upo niya sa kanyang silya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Ricardo, ang kanyang private investigator. Sir, may nakuha na po akong update tungkol kay Miss Reyes. Sa ilalim ng text ay isang attachment, isang litrato. Binuksan niya ito. Ang litrato ay medyo malabo, kuha mula sa malayo. Ngunit malinaw na si Alisa yon. Nakatayo sa isang madilim at maruming eskinita. Sa kanyang harapan ay isang lalaking nakasuot ng itim. Ang mukha ay natatakpan ng anino. At sa kamay ng lalaki ay isang makapal na brown envelope. Inaabot nito kay Alisa. Napatitig si Malo sa litrato. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng alaala, ang lahat ng katiting na pag-asa. Biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang nagyayelong katiyakan ng isang katotohanan. Ang babaeng ito ay hindi lang siya niloko. Dinudurog nito ang lahat ng natitira sa kanyang nakaraan. Sa bawat misyon, mayroong isang sandali ng kaliwanagan. Isang turning point kung saan ang lahat ng iyong pinaniniwalaan ay babaliktad. Para kay Sinagtala, ang sandaling iyon ay hindi dumating sa gitna ng putukan o panganib, kundi sa katahimikan ng isang mensaheng magbabago sa lahat. Ang misyon ay hindi pala tungkol sa pag-iimbestiga, kundi tungkol sa pagliligtas. Ang bigat ng tingin ni Malo kanina ay parang mga posas na nakakabit pa rin sa pulso ni Sinagtala. Ang akusasyon ng pagtataksil, kahit bahagi lang ng kanyang cover, ay may dalang kirot na totoo. Alam niyang nasasaktan niya muli ito at iyon ang pinakamahirap na parte ng kanyang trabaho. Habang naglalakad sa mataong kalsada ng Maharlika, kinapa niya ang envelope na iniabot sa kanya kanina ng kanyang contact. Hindi ito pera, hindi ito pasaporte,
Ito ay isang micro SD card na naglalaman ng kanyang tunay na briefing, isang bagay na ibinibigay lang kapag ang isang ahente ay fully embedded na sa misyon. Ang patakaran ng ahensya ay need-to-know basis. At sa loob ng isang linggo, ang kailangan niya lang malaman ay imbestigahan si Dimalupig Ilustre at ang posibleng koneksyon niya sa mga ilegal na aktibidad ng Ilustre Holdings. Ngunit bakit parang mali? Ang tangkang pagpatay kagabi, ang mga kahina-hinalang glitches sa security. Hindi ito tugma sa profile ng isang taong nagpapatakbo ng isang kriminal na sindikato. Ito ay tugma sa profile ng isang taong target ng sindikato. Pagdating sa isang maliit at ligtas na internet cafe, isinaksak niya ang card sa isang espesyal na aparato. Lumabas ang mga linya ng code sa screen bago ito nag-decode sa isang solong text file. Binasa niya ang unang linya at ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Top Secret Mission Update. Alpha 7 Subject. Dimalupig Malo Ilustre Initial Briefing Decoy. Subject is not the perpetrator. Subject is the target. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Decoy. Isang pain? Ang buong imbestigasyon ay isang kasinungalingan para itago ang totoong layunin ng misyon? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga daliri niya ay nanlalamig. Intel confirms. Ang kapatiran ng Anino, a shadow organization, is targeting Ilustre. They believe he holds a key piece of evidence left by his late father, Agustin Ilustre. Agustin was a former high-ranking member who tried to get out. His death was not an accident. It was an assassination. Your real mission, Agent Sinagtala, protect Dimalupig Ilustre at all costs. Retrieve the evidence, known only as ang pamana. Trust no one. Napasandal si Tala sa kanyang upuan. Ang isip ay gulong-gulo. Pinrotektahan niya si Malo kagabi, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa instinct, dahil sa pagmamahal na pilit niyang itinatago. At ngayon, nalalaman niyang iyon pala talaga ang misyon niya mulat sa pool. Nilinlang siya ng sarili niyang ahensya. Hindi nila siya pinagkatiwalaan ng buong katotohanan dahil sa personal niyang koneksyon kay Malo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang ironya, ang lalaking pinipilit niyang itulak palayo para protektahan ay ang mismong taong kailangan niyang lapitan para tuparin ang kanyang tungkulin. Bigla, ang lahat ng pagod, puyat, at emosyonal na pasanin ng nakalipas na linggo ay bumagsak sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Ngunit sa gitna ng pagkalito, isang mukha ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang maamong mukha ng kanyang anak. Si Hinahon. Ang kanyang tunay na misyon. Ang kanyang lakas. Tumunog ang kanyang personal na telepono, hindi ang encrypted na gamit niya sa trabaho. Ang pangalan ni Yaya Payapa ay lumabas sa screen. Yaya? Sagot niya. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong boses ng Yaya, kundi isang boses na puno ng pag-aalala at takot. Tala! Si Hinahon. Kanina pa mataas ang lagnat, ayaw bumaba, at ngayon hindi ko siya magising. Ang mundo ni Tala ay gumuho. Ang ahente ay naglaho. Ang natira ay ang ina. Anong ospital, Yaya? Papunta na ako. Sigaw ni Yaya habang mabilis na inililigpit ang kanyang gamit. Ang pamana, ang kapatiran, si Malo, lahat ay nawala. Ang tanging mahalaga na lang ay ang pulang tuldok sa mapa ng kanyang puso, ang kanyang anak. Ang biyahe papuntang ospital ng mga bata Maharlika ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Bawat paghinto sa traffic light ay isang torture. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa emergency room, nakita niya si Yaya Payapa na umiiyak sa isang sulok. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto kung saan dinala si Hinahon. At doon, nakita niya ang kanyang munting anghel. Nakahiga sa puting kama,
napapaligiran ng mga aparatong hindi niya maintindihan. Ang balat nito ay maputla, ang mga labi ay tuyo. May nakakabit na IV sa munti nitong kamay. Umupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng anak. Mainit. Sobrang init. "Anak, Mama's here." Bulong niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Gumising ka na, please. Huwag mong iwan si Mama." Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa misyon. Wala siyang pakialam kung masusundan siya. Ang tanging gusto niya ay marinig muli ang boses ng kanyang anak. Tumunog ang kanyang telepono, ang telepono ng ahensya. Isang utos mula sa kanyang handler. "Report your location. Anomaly detected near target's vicinity." Pinatay niya ang tawag. Pinatay niya ang telepono. Sa ngayon, isa lang ang kanyang tungkulin. Hinaplos niya ang buhok ni Hinahon. Ang puso niya ay durog na durog. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ng kanyang anak sa isang mundong hindi nito dapat kaharapin. Hindi niya namalayan ng oras. Ang tanging alam niya ay ang bawat paghinga ng kanyang anak at ang bawat tibok ng sarili niyang puso na puno ng pagsisisi hanggang sa isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pasilyo. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagluluksa. Isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. "Alisa?" Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya ay namamaga at puno ng luha. Nakatayo sa may pintuan si Di Malupig Ilustre. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng galit o hinala, kundi isang purong pagkabigla at pagkalito. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa maliit na batang nakahiga sa kama. Nakatitig ito kay Hinahon, sa maputlang mukha nito, sa hugis ng ilong nito, sa bahagyang kulot na buhok nito, sa paraan ng pagkurba ng mga labi nito kahit sa gitna ng pagkakasakit. Nakatitig ito sa isang batang lalaki na tila isang maliit na salamin ng kanyang sariling mukha. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw o putok ng baril. Para kay Tala, iyon ang tunog ng pagbagsak ng huling pader na itinayo niya sa loob ng 8 taon. Ang kanyang pinakatatagong sekreto ay nasa harap na niya ngayon, nakahandusay at walang kalaban-laban. At sa mga mata ni Malo, nakita ni Tala ang dahan-dahang pagbuo ng isang katotohanang mas matalim pa kaysa sa kahit anong bala. Isang katotohanang sisira sa kanilang dalawa o bubuo sa kanila ng tuluyan. May mga katotohanang hindi kayang isigaw. Ito ay mga katotohanang nakakulong sa dibdib, pinipigilan ng tungkulin at ng takot na mas lalo pang makasakit. Sa harap ng 2 pusong minsan nang nagmahalan, ang pinakamalakas na akusasyon ay hindi nagmumula sa mga salita, kundi sa isang katahimikang puno ng hinala. Para kay Di Malupig Ilustre, ang hangin sa loob ng kwarto ng ospital ay biglang naging napakabigat, halos hindi niya mahinga. Ang ugong ng mga aparato, ang amoy ng antiseptiko, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang batang nakahiga sa kama. Isang estranghero, ngunit pamilyar. Ang bahagyang pagkakunot ng noo nito habang natutulog, ang hugis ng kanyang mga labi. Para siyang nakatingin sa isang lumang litrato ng kanyang sarili. Bigla niyang naalala ang painting sa gallery. Hinahon or ang pangalang binanggit ni Sinagtala sa isang panaginip nila noon. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakakatakot at imposible. Dahan-dahan siyang lumingon kay Alisa, kay Tala. Ang babaeng umiiyak sa tabi ng kama ay hindi ang malamig at kalkuladong sekretaryang kilala niya. Ito ay ang Tala na minahal niya, ang Tala na puno ng damdamin, at ang damdaming nakikita niya ngayon ay takot. Huminga siya ng malalim. Ang boses niya ay nanginginig nang lumabas ito. The child. Napatigil sa pag-iyak si Tala. Tumingala ito sa kanya at sa isang iglap, ang kalungkutan sa mga mata nito
ay napalitan ng isang pader na bakal. Muli, siya na si Alisa, malamig, hindi mabasa. "He is my son," sagot nito. Bawat salita ay matigas at may diin, tila isang babala na huwag na siyang magtanong pa. Ang kumpirmasyon, sa halip na magbigay linaw, ay lalong nagpakalat ng lason ng hinala sa sistema ni Malo, ang litrato sa eskinita, ang pag-access sa kanyang mga po. At ngayon, isang batang magagamit bilang perpektong pain, perpektong dahilan. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ay bumalik na may kasamang matinding galit. Naramdaman niyang pinaglalaruan siya, ginagawa siyang tanga. "Ang anak mo?" Ulit niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Anak mo? Kanino? Sa lalaking kamiting mo sa eskinita? Sa kanya mo ibinebenta ang mga sikreto ng kumpanya ko para may ipang-ospital ka sa anak mo?" Bawat salita ay idinisenyo para makasakit, at nakita niya itong tumalab. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Tala, ang sakit na mabilis nitong sinubukang itago. Ngunit hindi ito sumagot. "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan." Ang tanging sinabi nito, ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal. "Wala akong karapatan?" Sigaw niya, hindi na napigilan ng galit. Kinuha niya ang folder na dala niya. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban dito, at ibinagsak sa maliit na lamesa sa tabi ng kami. Kumalat ang mga litrato at dokumento. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik sinagtala? Ito ba ang lahat? Isang malaking palaba? Para makuha ang tiwala ko, sirain ako. At ano, gagamitin mo ang bata para lalo akong maawa sa'yo. Ang pangalan. Binigkas niya ang pangalan. At sa pagbigkas niya nito, nakita niya ang huling piraso ng depensa ni Tala na gumuho. Napatayo ito. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. "Hindi mo alam ang sinasabi mo." "Hindi ko alam." Lumapit si Malo. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Nakita ko ang litrato. Nakita ko ang mga bank account. Nakita ko ang pag-access mo sa mga file ko. At ngayon, nakikita ko ang isang batang kamukhang kamukha ko. Sabihin mo sa akin, Tala, bahagi ba siya ng plano? O siya ang mismong plano?" Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakalason. Nanginginig ang buong katawan ni Tala, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na nagmumula sa isang inang nasasaktan ng anak. "Umalis ka," sabi nito. Ang boses ay halos hindi marinig. "Ano?" Sabi ko. "Umalis ka na." Sigaw nito. Ang luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. "Wala kang alam sa mga sakripisyo ko. Wala kang alam sa lahat ng tiniis ko para lang mabuhay siya ng payapa. Kaya umalis ka na, bago ko pa makalimutan kung sino ka." Ang sakit sa sigaw nito ay parang isang tunay na punyal na bumaon sa puso ni Malo. Sa isang saglit, ang kanyang galit ay nag-alinlangan. Nakita niya ang babaeng minahal niya, desperada at nasasaktan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mahinang tinig ang pumutol sa kanilang pagtatalo. "Mama." Sabay silang napalingon sa kama. Si Hinahon ay gising na, ang mga mata ay bahagyang nakabukas. Tumingin ito sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa lalaking nakatayo sa tabi nito, ang lalaking galit na kausap ng kanyang mama. Tinitigan ni Hinahon si Malo, hindi ng takot, kundi ng pagtataka. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa tuyo nitong mga labi. "Mama." Ulit nito, ang boses ay mahina at parang hangin. "Yung lalaki sa drawing ko, nandito siya." Ang mga salita ng bata ay tumama kay Malo na parang kidlat. Napaurong siya. Ang lahat ng teorya niya, lahat ng galit niya ay biglang gumuho. Ang inosenteng pagkilala ng isang bata ay mas makapangyarihan
kaysa sa kahit anong litrato o dokumento. Nakatitig siya kay Tala, naghahanap ng sagot ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang mukha ni Tala ay puno ng sakit at pagod. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Ang mukha ay nag-aalala. "Excuse me po, ma'am, sir," sabi nito. Ang tingin ay nasa kanila. "May nag-iwan po kasi ng package sa front desk para sa kwartong ito. Pero wala pong pangalan ng nagpadala. At sabi po ng security, kahina-hinala raw po ang itsura. Ano ang gagawin mo kapag ang lahat ng pader na iyong itinayo ay sabay-sabay gumuho? Kapag ang pag-ibig na minsan mong tinalikuran ay ipinagkait sa iyo sa pangalawang pagkakataon? At kapag ang tungkuling iyong pinanghahawakan ay bigla na lang binawi? Para kay Sinagtala, ito ang sandali kung kailan ang isang ahente ay kailangang mamatay para mabuhay ang isang ina. Ang salitang kahina-hinala ay isang understatement. Para kay Sinagtala-tala, Reyes, ang anunsyo ng nurse ay isang alarm bell na umalingaw-ngaw sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Ang kanyang training ay bumalik na parang isang malamig na agos ng tubig. Tinatangay ang lahat ng luha at sakit. "Huwag ninyong gagalawin," utos niya sa nurse. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. "Sabihan ninyo ang security na i-clear ang hallway, now." Napatulala si Malo sa biglaang pagbabago ng kilos ni Tala. Ang babaeng kanina lang ay umiiyak at puno ng pait, ay napalitan ng isang taong may awtoridad at absolutong kontrol. Dinala ng isang security guard ang package, isang simpleng brown na kahon na walang kahit anong marka. Suot ang isang pares ng disposable gloves mula sa hospital cart. Maingat itong binuksan ni Tala. Ang laman ay simple, ngunit ang mensahe ay nakakakilabot. Sa loob ay isang lumang porselanang manika, maganda ang bestida, ngunit ang isang binti ay bali at nakahiwalay sa katawan. At sa tabi nito, nakapatong ang isang litrato. Isang litrato ni Hinahon, kuha ilang araw lang ang nakalipas. Masayang naglalaro sa parke malapit sa kanilang apartment. Kuha mula sa malayo. Isang patunay na kaya nilang lumapit. Isang tahimik na banta. Isang matinding lamig ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Mas malamig pa kaysa sa sahig ng parking lot. Ito na yon, ang babala mula sa kapatiran ng anino. Alam na nila ang kahinaan niya. Ano yan? Narinig niyang tanong ni Malo. Ang boses ay nagbabadya ng takot. Nakita nito ang laman ng kahon at ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha nito. Sa wakas, naintindihan na nito. Ang panganib ay totoo. Hindi ito isang laro. Hindi ito isang corporate espionage. Ito ay isang bagay na mas madilim. Ngunit bago pa man may masabi si Tala, tumunog ang telepono ni Malo. Nakita ni Tala ang pangalan sa screen. Silakbo. Sumenyas si Malo na sandali lang at lumabas sa pasilyo para sagutin ang tawag. Mula sa salamin ng pinto, pinanood siya ni Tala. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Malo habang nakikinig ito sa kabilang linya. Ang takot at pag-aalala ay dahan-dahang napalitan ng pamilyar na lamig. At pagkatapos, isang maitim na galit na mas matindi pa kaysa kanina. Ibinalik ni Malo ang telepono sa kanyang bulsa at pumasok muli sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Hindi na ito nakatingin sa kahon, nakatingin na ito sa kanya. "Magaling," sabi ni Malo. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng kamandag. "Magaling ka palang umarte," Sinagtala. "Isang napakagaling na palabas." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Tala. Ang pagkalito ay humalo sa kanyang takot. "Sisilakbo," sabi ni Malo. "May pinadala siya sa aking recording. Isang pag-uusap mo. Malinaw na malinaw. Sinagtala. Narinig ko mismo ang boses mo. Humakbang ito palapit. Ang bawat salita ay isang dagok. Narinig kitang sinabi na kailangan mong gamitin ang bata para makuha ang tiwala ko." Natigilan si Tala.
Isang recording, isang kasinungalingan, isang setup. Ang mga salita ay kinuha sa ibang konteksto, pinutol at pinagdugtong para sirain siya. Gusto niyang magpaliwanag, sabihin ang tungkol sa kapatiran, sa tunay niyang misyon. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Paano niya sasabihin iyon nang hindi inilalagay sa mas malaking panganib ang buhay ni Malo? Ang kanyang katahimikan ay naging isang selyo ng pagkakasala. Kaya pala, patuloy ni Malo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ang tangkang pagpatay, ang kahon, lahat ng ito, palabas mo lang para magmukha kang biktima, para magmukha kang tagapagligtas, at ako na naman ang tanga, halos naniwala na. Malo, hindi totoo yan. Tama na! Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, ginigising si Hinahon na napaiyak sa takot. Ang iyak ng bata, ang tila nagpabalik kay Malo sa katinuan. Napatingin ito sa umiiyak na bata. At sa isang saglit, nakita ni Tala ang isang lamat sa kanyang galit. Isang lamat ng sakit at pagsisisi. Mabilis itong umiwas ng tingin, tila hindi kayang harapin ang resulta ng kanyang mga salita. Hindi na ito tumingin sa kanya. Nakatitig lang ito sa sahig. Ang mga kamao ay nakakuyom. Get out of here, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit pinal. Kuhanin mo ang anak mo at umalis ka na sa buhay-hay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Get out with your lies. Bawat salita ay isang punyal. Walang nagawa si Tala, kundi ang tumango. Dahan-dahan niyang kinarga si Hinahon. Pinapatahan ito habang ang sarili niyang puso ay durog na durog. Sa kanyang paglabas, hindi na siya nilingon ni Malo. Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Ang teleponong pangahensya, isang text message mula sa kanyang handler. Ang mensahe ay maikli, malamig, at brutal. Mission is compromised. You are compromised. Mission failed. Pull out immediately. Illustre is no longer your responsibility. Await further instructions. Iyon na, ang huling pako sa kanyang ataul. Sa isang gabi, nawala sa kanya ang lahat. Ang lalaking minamahal niya, ang misyon na kanyang sinumpaan, ang trabahong bumuhay sa kanya. Kinagabihan, habang si Hinahon ay mahimbing na natutulog sa car seat sa likod, nagmamaneho si Tala palayo sa lungsod ng Maharlika. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa windshield, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Wala siyang destinasyon, wala siyang plano, wala siyang kasama. Ang tanging mayroon siya ay ang natutulog na bata sa likuran, at ang katotohanang sila ngayon ay tinutugis ng isang kaaway na hindi nakikita, at mag-isa na lang niyang haharapin ang lahat. Sabi nila, ang galit ay isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Ngunit kapag ang apoy ay namatay, ang naiiwan ay abo at malamig na pagsisisi. Sa katahimikang naiwan ng paglisan, doon lamang maririnig ni Dimalupig ang bulong ng katotohanang pilit niyang tinanataboy. Isang katotohanang nakaguhit sa isang pirasong papel. Ang katahimikan sa kwarto ng ospital, matapos umalis si Tala, ay mas nakabibingi kaysa sa sigaw niya kanina. Para kay Dimalupig Ilustre, ang pakiramdam ng tagumpay, ang tagumpay na naitaboy niya ang isang manloloko, ay hindi dumating. Ang pumalit dito ay isang malawak at malamig na espasyo sa kanyang dibdib, isang kabighuan. Pinulot niya ang mga dokumento at litratong ikinalat niya sa sahig. Ang mukha ni Tala sa eskinita, ang mga numero sa bank statement, ang recording na ipinadala ni Silakbo. Lahat ng ito ay nagsasabing tama siya. Ngunit bakit ang puso niya ay sumisigaw na nagkamali siya? Bumalik siya sa alaala ng mga mata ni Tala nang sabihin niyang umalis ito. Hindi iyon mga mata ng isang espiyang nahuli. Iyon ay mga mata ng isang taong sinaksak sa puso. At ang iyak ng bata, ang iyak na yon
ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang papel, isang drawing, marahil ay nalaglag mula sa gamit ni Hinahon sa kanilang pagmamadali. Dinampot niya ito. Hindi ito ang drawing na nakita niya sa galeri. Iba ito. Ito ay isang magarang bahay na may malawak na hardin, ang Villa Serenidad, ang bahay na kinalakihan niya. At sa hardin, may isang malaking puno ng akasya. Sa ilalim ng puno, may dalawang figura, isang lalaki at isang maliit na bata. Magkahawak kamay. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa mismong puno ng akasya, sa bandang ibaba ng katawan nito, may isang maliit na marka na iginuhit. Isang bituin. Nabitawan ni Malo ang papel. Ang bituin. Walang sino man ang nakakaalam tungkol sa markang yon. Walang sino man, maliban sa kanya at sa kanyang ama. Noong siya ay 8 taong gulang, sila mismo ng kanyang amang si Agustin ang umukit ng bituin na yon sa puno. At sa ilalim nito, ibinaon nila ang isang maliit na metal na kahon. Ang kanilang time capsule, ang kanilang kayamanan. Isang sikreto sa pagitan ng mag-ama. Paano? Paano nalaman ng isang batang hindi pa niya kailanman nakikita ang tungkol sa sikretong iyon? Maliban na lang kung ang dugo ni Agustin Ilustre ay nananalaytay din sa mga ugat ng batang iyon. Maliban na lang kung si Hinahon ay tunay na anak niya. Ang katotohanan ito ay bumagsak sa kanya na parang isang malamig na pader. Ang lahat ng kasinungalingan ay biglang gumuho at ang natira ay ang hubad at masakit na katotohanan. Ang recording ni Silakbo, ang mga litrato. Lahat ng yon ay maaaring peke. Ngunit ang isang alaala na naipinta ng isang inosenteng bata ay hindi maaaring magsinungaling. Tinakbo niya ang pasilyo. Nasaan na sila? Yung babae at yung bata. Tanong niya sa nurse. Ang boses ay puno ng desperasyon. Naku, sir. Nakaalis na po. Mga kalahating oras na po ang nakalipas. Sagot ng nurse. Napasuntok si Malo sa pader. Huli na siya. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang bagyo. Ang isip ay kumikilos ng mas mabilis kaysa dati. Hindi na galit ang nagtutulak sa kanya, kundi isang matinding determinasyon na itama ang kanyang pagkakamali. Umupo siya sa kanyang computer at binuksan ang mga file na sinasabing inaccess ni Tala. Project Phoenix. Nang buksan niya ito, hindi mga corporate secrets ang laman, kundi mga lumang financial records ng kanyang ama. Mga transaksyon papunta sa mga offshore accounts, mga pangalan ng mga politiko, mga coded na mensahe. Ito ay hindi ebidensya ng krimen ni Tala. Ito ay ebidensya ng krimen ng iba. At si Tala, sinusubukan nitong intindihin o protektahan. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Ricardo. Sobrang linis, parang hindi totoo. Ang isang malinis na record ay nangangahulugang may isang taong napakagaling magtago o isang taong napakagaling magbura, isang professional. Nagsimula niyang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Ang pag-atake sa parking lot, ang kahon, ang professional na kilos ni Tala, ang biglaang pag-access niya sa mga file ng ama niya, ang paglitaw ni Silakbo na may ebidensya sa perpektong tiyempo. Silakbo. Ginamit niya ang kanyang personal na access para buksan ang buong history ng komunikasyon ni Silakbo sa loob ng kumpanya. At doon niya nakita mga naka-encrypt na email sa isang external server, mga tawag sa isang numerong hindi rehistrado. At nang i-cross-reference niya ang mga petsa at oras ng mga transaksyon ng kanyang ama sa mga log ni Silakbo, tumugma ang mga ito. Hindi si Tala ang konektado sa madilim na nakaraan ng kanyang ama. Si Silakbo. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon. Siya ay naging isang bulag na kasangkapan sa isang larong hindi niya maintindihan. At sa kanyang pagkabulag, itinaboy niya ang tanging taong maaaring maging kakampi niya. Itinaboy niya ang ina ng kanyang anak.
Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis. Habang pababa sa elevator, tinawagan niya si Ricardo. "Ricardo?" sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng utos. "I-drop mo lahat ng ginagawa mo. May 2 tao kang kailangang hanapin para sa akin. Ang pangalan niya ay hindi Alisa Reyes. Ang totoo niyang pangalan ay Sinagtala." Huminto siya sandali, napalunok sa bigat ng mga susunod na salita. "Hanapin mo si Sinagtala Reyes at ang anak ko. Hanapin mo sila, Ricardo, kahit saang sulok pa ng mundo. By all means necessary." Pagbaba niya sa lobby, nakasalubong niya si Silakbo. Paalis na rin. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting matamis at mapagwagi. "Maaga ka yata umuwi, Malo?" Tinitigan siya ni Malo, ngunit hindi na ang parehong tingin ng pagtitiwala. Ang nakikita na niya ngayon ay isang ahas, isang traidor. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon. "Silakbo," sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Nag-enjoy ka ba sa palabas kanina?" Ang nangiti sa mukha ni Silakbo ay bahagyang natigilan, napalitan ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin?" "Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin," sagot ni Malo. "Mag-ingat ka sa pag-uwi." Iniwan niya itong nakatulala doon. Ang laro ay nagbago na. Hindi na siya ang biktimang walang kamalay-malay. Ngayon, siya na ang mangangaso at ang una niyang gagawin ay ang bawiin ang pamilyang itinaboy niya. Ang tunay na pagsasanib puwersa ay hindi nagsisimula sa isang plano, kundi sa isang pagpapatawad. Kapag ang lahat ng pader ng pagdududa ay gumuho, doon lamang matatagpuan ang lakas para harapin ang pinakamalaking laban. Ngunit paano kung ang laban na ito ay mangangailangan ng isang sakripisyong hindi nila kayang ibigay? Ang amoy ng alat na hangin at ang mahinang tunog ng mga alon ang nagsilbing kanlungan ni Sinagtala sa loob ng 3 araw. Sa isang maliit na bahay na inupahan niya sa isang liblib na bayan sa tabi ng dagat, sinubukan niyang bumuo ng isang ilusyon ng normalidad para kay Hinahon. Ngunit sa bawat pagdaan ng sasakyan, sa bawat pagtahol ng aso sa gabi, ang kanyang katawan ay laging handa. Ang ahente sa loob niya ay hindi natutulog. Gabi na at malakas ang buhos ng ulan nang may kumatok sa kanilang pinto. Agad na tumayo si Tala. Itinago si Hinahon sa likod niya at kinuha ang isang mabigat na piraso ng bakal na nagsisilbi niyang sandata. "Sino yan?" tanong niya. Ang boses ay matatag. Walang sumagot. Isang katok pa, mas malakas, mas mapilit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita kung sino ang nasa labas. At sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa at walang payong, nakatayo roon si Di Malupig Ilustre. Ang unang reaksyon ni Tala ay isara ang pinto. Ngunit pinigilan siya ng itsura nito. Ang galit at pagkasuklam ay wala na sa mga mata nito. Ang nakita niya ay isang pagod na kaluluwa, puno ng pagsisisi. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Malo. Ang boses ay halos lamunin ng tunog ng ulan. "I'm sorry." Hindi yun ang inaasahan niyang maririnig. Ansinloy. Ulit nito, mas malakas, mas desperado. "Patawarin mo ako, Tala. Sa lahat. Sa hindi ko pakikinig. Sa hindi ko pagtitiwala. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako." Hindi kumibo si Tala, ngunit hinayaan niya itong pumasok. Nang makita ni Malo si Hinahon na nakasilip sa likod ng kanyang ina, lumambot ang mukha nito. Isang ngiti na puno ng sakit at pagmamahal ang gumuhit sa labi nito. "Alam ko na ang lahat," sabi ni Malo, habang inilalabas mula sa kanyang jacket ang isang lumang leather-bound na notebook na maingat na binalot sa plastic. "O, hindi pa pala lahat. Pero alam ko na hindi ikaw ang kalaban. Si Silakbo, ang kapatiran, ang pagkamatay ng aking ama. Hindi iyon aksidente.
Inilapag niya ang notebook sa lamesa. Ito ang pamana, ang hinahanap nila. Nahanap ko ito sa ilalim ng puno ng akasya dahil sa drawing ng anak natin. Ang mga salitang anak natin ay tumagos sa puso ni Tala. Ito ang unang pagkakataon na inangkin niya ito. Wala nang mga tanong, wala nang mga akusasyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Umupo sila sa lamesa at sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, sila ay naging isang team. Binuklat nila ang lumang notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ni Agustin Ilustre. Mga numero, mga petsa, mga pangalan na nakakode. Ginamit ni Tala ang kanyang analytical skills habang si Malo naman ay nagbigay ng konteksto mula sa kanyang mga alaala tungkol sa ama. Ito, sabi ni Tala, itinuturo ang isang paulit-ulit na sequence ng mga numero. Hindi ito mga bank accounts. Ito ay mga coordinates at ang mga pangalan. Mga pangalan ng mga huwes, mga senador, mga general, mga taong binayaran at kontrolado ng kapatiran. Dugtong ni Malo, ang mukha ay nagdidilim. Ang notebook na ito, kaya nitong pabagsakin ang kalahati ng gobyerno. Sa wakas, naintindihan na nila ang bigat ng kanilang hawak. Ito ang dahilan kung bakit handang pumatay ang kapatiran. Ngunit ang kanilang sandali ng kaliwanagan ay biglang pinutol. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay, ang tunog ng pagkasira ng pinto sa likod. Agad na tumayo si Tala. Malo, kunin mo si Hinahon, itago niyo sa kwarto. Utos niya habang inaabot ang piraso ng bakal. 2 lalaking nakamaskara at armado ng baril ang pumasok mula sa kusina. Bago pa man sila makaputok, naibato na ni Tala ang isang mabigat na upuan. Tumama sa isa sa kanila. Gumulong siya sa sahig, sinipa ang binti ng isa pa, at ginamit ang momentum para agawin ang baril nito. Ang sumunod ay isang mabilis at brutal na laban. Ginagamit ni Tala ang lahat ng kanyang training, bawat galaw ay nakamamatay. Sinubukan ni Malo na tumulong, ginamit ang isang mabigat na plorera para patumbahin ang isang lalaking susugod sana kay Tala mula sa likod. Ngunit marami sila. Mula sa bintana, isa pang lalaki ang pumasok at habang abala si Tala sa pakikipaglaban, tumakbo ito papunta sa silid kung saan nagtatago si Malo at Hinahon. Mama! Ang sigaw na yon ang nagpatigil sa puso ni Tala. Paglingon niya, nakita niya ang pinakamasama niyang bangungot. Hawak ng lalaki si Hinahon, ang isang braso ay nakapulupot sa leeg ng bata at ang baril ay nakatutok sa ulo nito. Ibigay mo ang notebook, sabi ng lalaki. Ang boses ay malamig. O mamamatay ang bata. Binitawan ni Tala ang kanyang baril. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang ahente ay wala na. Ang ina na lang ang natira. Kinuha ng mga lalaki ang notebook mula sa lamesa at mabilis na tumakas. Dala-dala ang umiiyak na si Hinahon. Nakatayo lang si Tala at Malo sa gitna ng wasak na sala, nakikinig sa papalayong tunog ng sasakyan. Ang pag-asa ay napalitan ng isang nakabibinging kawalan. Biglang tumunog ang teleponong iniwan ng isa sa mga lalaki. Sinagot ito ni Tala. Isang malamig at makapangyarihang boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Si General Kulimlim. Nasa amin na ang kailangan namin, pero bilang bonus, nasa amin din ang anak mo, sabi ng general. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, dalhin mo ang sarili mo, mag-isa. Sa Pier 15 Maharlika Port bukas ng gabi. Walang pulis, walang backup. Ikaw lang, kapalit ng bata. Ibinaba ang tawag. Napaluhod si Tala sa sahig, ang katawan ay nanginginig. Napatingin siya kay Malo. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Walang ahensya, walang pulis, sila lang dalawa. Anong gagawin natin? Tanong ni Malo. Ang boses ay basag. Tumayo si Tala. Ang mga luha ay natuyo. Ang takot ay napalitan ng isang matigas
at nagbabagang determinasyon. Tinitigan niya si Malo at sa mga mata niya, nakita ni Malo hindi lang ang isang ina, kundi ang isang mandirigma. Babawiin natin ang anak natin. Ang tunay na pagsisimula ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap dito at pagbuo ng isang bagong bukas mula sa mga pira-pirasong aral nito. Para sa dalawang pusong sinubok ng panahon, panganib at kasinungalingan, ang huling laban ay hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa karapatang bumuo ng isang pamilyang buo at malaya. Ang Maharlika Port sa gabi ay isang maze ng mga container van at anino. Ang amoy ng dagat ay nahahaluan ng amoy ng kalawang at panganib. Sa gitna ng lahat ng ito, naglakad si Sinagtala Reyes mag-isa. O iyon ang gusto niyang isipin ng kanyang mga kalaban. Ang plano ay simple, sabi niya kay Malo kanina habang nasa sasakyan sila pabalik ng syudad. Gagawin ko ang gusto nila. Pupunta ako mag-isa. Iyon ang pain. Ikaw ang magiging sorpresa. Tala, delikado ito. Hindi ako sanay sa ganito. Pag-aalala ni Malo. Hindi mo kailangang maging sundalo, Malo. Sagot ni Tala. Ang kamay ay marahang dumapo sa pisngi nito. Kailangan ko lang na maging matalino ka. Ikaw ang mas nakakakilala sa lugar na ito. Bawat sulok ng syudad na ito ay parte ng imperyo mo. Gamitin mo yon. At yun nga ang ginawa nila. Bago sila dumating, pinag-aralan nila ang blueprint ng buong pier. Si Malo, gamit ang kanyang impluwensya, ay nagawang patayin ang ilang mga ilaw sa partikular na mga seksyon, lumilikha ng mga madidilim na lugar na perpekto para sa isang pananambang. Pagdating ni Tala, sa gitna ng Pier 15, isang malawak na open space na napapaligiran ng mga tore ng container, nandoon na sila. Si General Kulimlim, nakatayo na parang isang hari sa kanyang teritoryo. Sa tabi niya, si Silakbo. Ang mukha ay isang maskara ng tagumpay at pagkasuklam. At sa pagitan nila, si Hinahon, hawak ng 2 tauhan. Ang mga mata ay puno ng takot. Adyan si Nagtala, bati ni General Kulimlim, ang boses ay kalmado. O dapat ko bang sabihin ang nawawalang laruan ng mga ilustre? Nandito na ako, sabi ni Tala. Itinaas ang kanyang mga kamay. Pakawalan niyo na ang bata. Tumawa si Silakbo. At bakit naman namin gagawin iyon? Ngayong hawak na namin ang notebook at ang kahinaan ni Malo. Tapos na ang laro. Ikaw ang huling piraso na kailangang mawala. Habang nagsasalita si Silakbo, ang mga mata ni Tala ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa isang partikular na crane sa itaas, sa likuran ng mga kontrabida. Sa dilim, isang halos hindi makitang signal ng ilaw ang kumislap ng 3 beses. Nasa posisyon na ako. Si Malo. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Tala. Hindi pa tapos ang laro, sabi ni Tala. Ang boses ay biglang naging malamig at matalas. Nagsisimula pa lang. Sa isang iglap, ibinaba niya ang kanyang katawan at sinipa ang isang bariles ng langis sa kanyang tabi. Ipinag-ulong ito papunta sa mga tauhan ng general. Kasabay noon, isang nakabibinging tunog ng busina mula sa itaas. Ang umalingaw-ngaw sa buong pier. Nagpanik ang lahat. Mula sa itaas, gamit ang kontrol ng crane, ibinagsak ni Malo ang isang malaking cargo net. Ibinagsak ito sa ibabaw ng 2 tauhan na may hawak kay Hinahon. Nagsimula ang kaguluhan. Sinamantala ni Tala ang pagkakataon para sugudin si Silakbo. Ang laban nila ay mabilis at personal. Habang si General Kulimlim naman, sa kanyang pagkabigla ay tinangkang barilin si Tala. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang anino ang lumabas mula sa likod ng mga container. Si Malo, gamit ang isang mabigat na tubo, pinukpok niya ang kamay ng general, dahilan para mabitawan nito ang baril. Hindi inaasahan ng general ang kanyang presensya. Ikaw? Para sa aking ama, sabi ni Malo,
at sinuntok ito ng buong lakas, pinabagsak ang matanda sa sahig. Samantala, sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Silakbo ang isang kutsilyo at tinangkang saksakin si Tala. Ngunit nahawakan ni Tala ang kanyang kamay. Para ito sa pamilya ko, bulong ni Tala, at ginamit ang puwersa ni Silakbo laban sa sarili nito. Ibinagsak ito sa sahig at siniguradong hindi na ito makakatayo pa. Mabilis na tumakbo si Tala papunta sa ilalim ng net at niyakap si Hinahon. "Mama!" Iyak ng bata. "Shh! Okay na, anak. Ligtas ka na," sabi ni Tala. Hinalikan ang noo ng anak. Nang biglang, sa gitna ng kanilang muling pagsasama, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Napatingin si Tala kay Malo. "Hindi ako tumawag sa kanila." Umiling si Malo. "Ako rin." Biglang isang boses ang narinig nila mula sa isang megaphone. "Agent Sinagtala, this is Commander Diaz. We received your anonymous tip. The area is secure. Stand down." Bago umalis si Tala sa probinsya, nag-iwan siya ng isang huling mensahe sa isang secured channel ng ahensya. Isang mensaheng walang nakakaalam kung sino ang nagpadala. Naglalaman ito ng mga coordinates, oras, at ang pangalan ng kapatiran. Hindi siya nito binigo. Habang inaaresto ng mga pulis at ng Special Task Force ang lahat ng tauhan ng kapatiran, magkayakap ang pamilya sa gitna ng kaguluhan. Ilang linggo ang lumipas. Ang kapatiran ng Anino ay nabuwag. Ang notebook ni Agustin Ilustre ang naging susi para linisin ng gobyerno. Si Silakbo at General Kulimlim ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Sa headquarters ng ahensya, kaharap ni Tala si Commander Diaz. "You did a great job, Agent Reyes, despite the protocol breaches," sabi ng commander. "The agency is offering you a promotion, a desk job, safe, with honors." Tiningnan ni Tala ang alok, isang magandang kinabukasan sa mundong kinagisnan niya, ngunit umiling siya. "Commander, I've served my country well, but I have a new mission now," sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "I'm officially resigning. I need to fulfill the most important role of my life." Ang huling eksena ay wala sa isang madilim na pier o sa isang magarang opisina. Ito ay sa isang simpleng dalampasigan. Ang araw ay palubog, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Magkahawak kamay na naglalakad sina Tala at Malo, habang si Hinahon ay masayang tumatakbo sa unahan, naghahabol ng mga alon. "Ano na ang plano natin ngayon?" tanong ni Malo. Siguro, turuan natin si Hinahon na mag-swimming at bukas maghanap tayo ng pinakamasarap na halo-halo sa buong bayan," sagot ni Tala. Tumatawa. Huminto sila sa paglalakad. Hinarap ni Malo si Tala. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. "Ibig kong sabihin, ang plano natin para sa atin." Hinaplos ni Tala ang mukha nito. "Mula ngayon, Malo," sabi niya, "wala nang mga plano, wala nang mga misyon. Araw-araw na lang, haharapin natin ang bawat araw ng magkakasama." Hinalikan siya ni Malo. Isang halik na hindi na naglalaman ng sakit ng nakaraan o takot sa hinaharap. Isang halik na puno ng kapayapaan at pangako ng isang bagong simula. Magkakasama ulit ni Malo, habang niyayakap nila ang isa't isa, kasama ang kanilang anak na tumatakbo pabalik para yumakap sa kanilang mga binti. Isang pamilya, sa wakas, ay buo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala at Di Malupig. Isang kwentong nagpatunay na ang pinakamalaking sakripisyo ay nagbubunga ng pinakamatamis na tagumpay at ang tunay na pamilya ay hindi na susukat sa kawalan ng panganib, kundi sa lakas na harapin ito ng magkakasama. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lamang. Ang pag-ibig ay isang desisyon.
Isang desisyon na magtiwala sa kabila ng pagdududa, magpatawad sa kabila ng sakit, at higit sa lahat, ang desisyon na manatili at lumaban para sa isang kinabukasang binuo, hindi ng tadhana, kundi ng dalawang pusong piniling maging isa. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Natala, Malo at Hinahon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!